partners, talking of stability, ako'y nawindang na no less than the Chief of the Armed Forces of the Philippines ang nagsabi na meron daw D-Stab. Oo. Ako'y nagtaka kasi kung totoong may D-Stab, ba't mo ina-announce? Oo. Ba't hindi mo nalang paghuhulihin niya ang hanay ng militar, no? Dahil meron ka namang military police at napakahigpit na ating batas na kudeta, no? Hindi lang puri bilin ngayon ang pwedeng gamitin para litisin yung mga nagdi-D-Stab, no? Na mga nasa hanay ng militar, kundi kudeta. Kasi talagang ang kudeta yan po ay kalaban ng demokrasya, no? Talagang binabaliwala ang mandato ng taong bayan. At bilang isang dating kandidato na tumayo sa entablado ni PBBM at Inday Sara Duterte, naniniwala ako na kinakailangan respetuhin pa rin ang mandato ng taong bayan. Marami nagsasabing nagkamali daw sila, pero nagkamali o hindi, yan po yung naging mandato natin. Kung tayo in the end ay magsisisi, sisihin natin ang ating mga sarili. No? Pero ang nakapagtataka, bakit ang Chief of Armed Forces of the Philippines pa ang kumbaga sumigaw ng sunog sa isang punong-punong sinihan? Yan. Hindi po gawain niya ng Chief of Staff. Ang aking analysis dyan, kasi nga naging kasabayan kong spokes itong si Chief of Staff Browner na mga panahon na yan, koronel pa nga ata siya, no? Parang hindi siya, nahihirapan siya mag-transition sa pagiging tagapagsalita na meron kang messaging at pagiging Chief of the Armed Forces of the Philippines, no? Siyempre, ang sabi niya, misquoted. Ay, naku naman, no? Sa tagal naman natin na nasa linya na ng komunikasyon, alam natin kung ano misquoted o hindi, no? Malinaw po yung talagang sinabi niya na meron talagang ilan na mga retiradong mga military officers na nag-iinstiga na mag-alma ang ating mga kasundaluhan at bumitaw sa chain of command, no? So malinaw po yan. Kung hindi naman niya sinabi yung salitang destabilization, yun pong ibig sabihin niya. Pero bakit ang Armed Forces of the Philippines Chief pa nagsabi niyan? Either totoo, in which case gusto niya siguro talagang tumigil, pero kung totoo yan, ay magpapanik talaga ang taong bayan. At mantakin mo, ginawa niya itong mga salitang ito na meron tayong bisita. Ako nga, yung issue ng comfort women, gusto kong wakwakan ng wakwakan yung bumibisita ng Prime Minister. Pero dahil ugali nating Pilipino, na kapag nariyan na siya ay tratuhin ng mabuti, hindi ko na inalabas ng husto. At saka hindi pa naman siya dumarating nung linabas ko yan dito sa ating programa, no? Or marites yan. Pero mas nakakatakot kung marites yan. Bakit? Ano bang senyales ni Chief Browner na yung mga tutuliksa at merong ibang pananaw sa administrasyon ay ikukonsidera ng mga destabilizers at kakasuhan na ng kudeta? Abay, yan po ay mas delikado dahil parang, ayun na nga, no? Anak na nga ng dating presidente na nagdeklara ng martial law, eto na naman ang Chief of Staff ng anak, nagsasabi, may D-Stab, baka mamaya ang kasunod yan, hulihin na lahat ng mga pumupula sa administrasyon ng PBBM. Yan ang medyo nakakatakot. Sa totoo lang, tama si Roque dito. Perfect, ika nga. Shoot sa banga. Yung ganitong, kasi hindi ko alam kung ano yung purpose, bakit nagsalita ang ating AFP chief na there is a destabilization going on. Tama siya. Ako, una-una, I don't think mahina ang utak nito ni AFP chief. Hindi, imposible. Hindi makakarating yan ng ganyan. Ibahin nyo yan, hindi yan politiko. Yan ay sundalo, napakatalino niya mga yan, napakatikas niya mga yan. So, ibig sabihin, may purpose siya. Why saying that? Maybe, sa kanyang puso, may a little bit of warning na pag ikaw nag-criticize ka, you will be considered destabilizer. Yun yung sinasabi ni Roque. Siguro medyo nasunog siya doon. Ibig sabihin medyo nagkamali siya. I'm not sure kung or talagang yung sinasabi niya nga na na-misquote siya. Pero gayon pa man, there is an impression sa tao, di ba? May impression na lalong-lalo na sa mga opisyal. Although ang sinasabi niya dito mga retired officials ng AFP, it could be a warning, di ba? Pwedeng maging warning po yun sa ating mga opisyal ng gobyerno na nasa AFP ho. Na pag kayo medyo nag-criticize kayo, easy. Baka ma-easy kayo dyan. Sabi nito, para-paraan para mag-martial law ba? Yan, naku, hindi ko sure. Hindi ako sure dyan.
Actually, pag-iisipin mo, yung martial law, meron na yang ano eh. Meron na yang supposedly meron yang ano eh, merong gate, ika nga. Ibig sabihin merong magbabalance dapat diyan yung martial law. Pag-declare na martial law ng presidente. Kaya lang, yung gate na yon o yung parang supposedly check and balance, wala. Na kay Romualdez. Lalo na yung Senate, isa pa yun. Si Subiri. So, kasi 'di ba tandaan niyo ang martial law pwedeng kailangan sang-ayunan ng Congress. Alam ko, when you say Congress, both house 'yan. So, ibig sabihin po nun, kung kontrolado mo rin naman both house at ikaw ay presidente, wala na. Delicates na. Hindi kasi isipin nyo to nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman ganyan eh. Hindi naman ganyan ang Kamara eh. Ang Kamara noon, okay, they help the president, pero hindi ho sila yung tipo ng puro halik sa puwet, yung ganun. Hindi ho sila ganun eh. Noong time na yon, independent pa rin kahit papaano yung Kamara, 'di ba? Hindi mo masasabing todo halik sa puwet. Eto ngayon, wala. Mapa-oposisyon. Pag sinabing dila sa puwet, dila. 'Di ba? Sabi nga, puti na siguro yung puwet nung ano diyan eh. Kakadila nung ano. Baka ma'am niya, isarado ng SMNI dyan dahil sabihin na naman kabahagi tayo ng destabilization. Roque, dito ka na lang sa akin. Kinontra pa SMNI. Dito, bigyan kita ng espasyo sa Banat by Channel. Joke lang po, SMNI. Baka mamaya, pa-stopin ako ni Pastor, ha? Pastor! Huwag mo akong pa-stopin, ha? Hello po sa mga taga-SMNI. Hindi kasi... Wala. No comment. Nako, either way po kung totoo or hindi totoo, nakakabahala. Kaya nga, kahit papaano, sinabi niya, siya ay misquoted. Pero ang punto naman, bilang pangalawa sa chain of command at ang namumuno sa chain of command ang presidente, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines hindi dapat nagsasalita ng ganyang destabilization dahil po pwedeng magpanik ang taong bayan sa panahon na ang dami-dami na nating mga problema. Ang problema, sinasabi nung anti-Duterte vlogger na nawala na sa ANC, sinasabi nung kanilang programa na si kasama niya doon, si Llamas, parang ang nagpapaapoy pa daw si Maharlika at ang number 1 na si Banatbay. Pero actually, sa loob-loob ko, parang ano yun, parang ano pa yun, parang palakpak tenga pa yun, Kasi para sinasabi niya, kami daw ang nagpapaapoy. Dating Yusek ba yun o secretary? Hindi ko sure kung ano siya dati. Llamas, hindi po ako naglalaro ng apoy. Dalawang giyera na nga yan. Baka ma'am niya, magkaroon na naman ng oil embargo at mawalan na naman tayo ng source ng petrolyo at langis at magkakaroon na naman tayo ng rationing. Isarado po ang bibig. Nako! You may be Chief of Staff of the Armed Forces, but you cannot speak on behalf of the President. Yan po ang aking unsolicited advice kay General Browner na Tama to, sila nagpapapoy sa mga statement nila. Oo nga Paano naging kami? Kami ba nagsabi nun? Nagkakaroon ng destabilization. Kahit kailan, hindi ko nga binanggit ko na ba yung destabilization? Parang hindi ko nga alam meaning nun. Bakit ako gagamit ng destabilization? Ewan ko ba, sa totoo lang, pati yung kamalian ng iba, inaano sa amin? Paano nangyari yun? Ako, paulit-ulit ko sinasabi noon pa. Since nung, hindi ito noon pa, since nung may issue ng MUP, marami talagang disagree doon.
Pero wala akong sinasabing destabilizer. Walang ganun. Baka equalizer.